Maka-overtake pa oh. Ang lupit. Uy, medyo nilina. Uy, sumayad. Sumayad. Yun. Pagka overtake po kayo, bantayan nyo yung speed nyo. Kasi baka mamaya 40 na yung takbo nyo, overtake pa kayo, G's na lang pala yung baon nyo, baka mabitin kayo. Napaka basic center stand, walang ka-effort. Kaan ba naman mabigat pa ako Meron siyang dalawang susi, isang key fob, dahil pwede po siyang keyless. Wow, e-bike keyless guys, pani sa ibang scooter natin. Ata ulit, walang tunog. Pero maarangkada po tayo, no? So kanina 48 lumabas, ngayon 50. 1 bar lang po yung nabawas, no? Nararamdaman natin yung tipid sa part na yon. Simula nung nagkaroon ako ng 450NK at may sasakyan din sa bahay, sa tingin ko ang best option kung gusto nyo ng pang malapitang biyahe lang, e-bike. Iba na talaga ang panahon ngayon na kailangan maging practical at maging matipid na sa parang sa oras, sa pera. Yung oras mo na mag-i-start ka ng motor, mag-i-start ka ng sasakyan, yung pera, yung gasolina noon, dalawa na yon, na dito sa e-bike, lalo na't kung malapit lang ang pupuntahan mo, is napaka-aking bagay. Less intindihin, napaka-importante po nun. At ang sa harapan natin ngayon, ang Sandero na gawa ng Honda. Meron siyang dalawang susi, isang key fob, dahil pwede po siyang keyless. Wow, e-bike keyless guys, pani sa ibang scooter natin. Mamaya demo natin kung paano yun. At for the meantime, gamitin muna po natin itong susi, traditional, at mamaya itong susi para sa box doon sa likod. Napakaganda ng box na yun. So ito yung susian niya. Tapos, ganun po yung animation niya, no? Straightforward lang. Very basic. Info natin dito, speed, battery level, light indicator kung naka-on, green. Pag naka-off, wala. Tapos, high beam, ilaw siya dito. Signal lights, dito. Tapos, sa kabila, dito. Signal light, LED na rin. Grabe, yung pogi ng LED. Sa likod, ito yung signal light niya. Parang integrated na yung dating, no? Kasama na ng brake light. At ayan po yung brake light niya. Tapos, dito sa baba, makita niyo yung Odo. Galing, may Odo, e-bike. Buzina, eto. Cute. Para saan ba itong susian na to, kuya? Kung may sasabit ka na helmet, Doon lang din. Diyan lang din mismo. ayun, yun din yung susi ng ano, then, para secure yung helmet mo. Ilaw natin sa harap is LED projector lamp na. Nice. Maganda yung mga projector lights, guys. Mas buo yung pagkakailaw niya sa daan. Tapos sa high beam, iilaw na siya lahat. Yan yun. And then, ito yung sa ilaw. Park light kit na. Headlight sa may dulo. Off sa may dulo ulit. Tapos ito, mode to. Magagamit nyo ba daw po ito sa pag umaandar na. Itong demo unit na to hanggang mode 3. Kenda ang brand ng gulong. Ang size is 80 by 100. Max is 10 inches. And tubeless na rin po ito. Harap at likod, same lang ng size. Sa suspension niya sa harap, telescopic fork. Tingnan din natin kung ano yung performance ng shock na yan mamaya pag ni-road test natin. Pero dun sa likod, nasabihan na tayo ni Kuya na malambot na daw. Fender niya, hanggang dyan siya. Tapos hanggang dito. So madaling linisin to. Hindi siya aabot dun sa mga kasulok-sulukan na mahirap linisin. Dito sa taas, meron kayong mini visor na nakalagay yung Sandero Honda. Pwede kayong maglagay ng RFID stickers. Joke lang po. Sa harap, ito yung front brake. Siyempre, hydraulic wheels. May stop. At ang lupit na ito, meron ng built-in na USB charging dito. Sa ibang motor, kailangan nyo pa ipa-install yan. Dito, meron na agad. Pakita ko pala sa inyo yung napaka-classic niyang side mirror. Parang sa Z650RS yung vibes ng side mirror niya sa mga classic na bikes. Ang ganda ng sabitan niya, nako-close. Hindi siya yung laging nakakawit na pwedeng makakawit. Nagsasara siya, magagamit mo lang siya pag may nilagay ka talaga. Nice! Innovative talaga. Meron daw additional parang ini-install pa dito para meron kayong patungan. Parang naman kung mag-charge kayo, di ba? Nakapatong dyan. Or kung mag-charge kayo, meron kayong phone mount dito. Speaking of add-ons ng mga bagay na pwede nyo pang i-mode dito sa motor, pwede daw kayo maglagay dito ng box na parang from Mio, magiging Aerox yung vibes. So another storage yun. Ang laking storage nun. Tapos may box pa kayo sa likod, no? Pakita natin sa inyo sa picture kung ano yung magiging itsura nun. Pag nagka-box kayo dyan, magkakaroon ng another stepboard dito. Stepboard para sa height ko na 5'10", ganyan po siya kalaki. Tapos sa size ko na 11 yung paa, ganon, or 10. Ayan, ganyan siya kalaki. Ito siya sa gilid. May kaliitan, pero enough. Usually may sabitan dito, pero napalitan nyo ng charging niya dito, charging port niya. Grabe!
Ito yata pinakamalambot na upuan na nahawakan ko eh. Mapa-motor, mapa-bike, mapa-big bike. Ang lambot. Kahit sa angkasa, no? Grabe naman yung lambot na to. Ang motor nito, 400 watts, gawa ng Bosch na EC350 motor. At ang rated torque nun ay 11.5 Nm of torque. IP56 rated na rin. Kala po kasi natin, pagka e-bike, parang tinitipid eh, no? Pero huwag po natin kalimutan, gawang Honda yan. Naka-expose to yung kadena niya, no? Para madali niyong malalangisan. Kung magtataka nga po pala kayo, para saan tong isang parang metal part na nakalabas dito, is para po yan sa pedalan. Tinanggal na po. Ito yung klase ng e-bike na kahit hindi mo na pedalan, basta nakikita mo yung range ng battery mo. At ganun yung range, 80 kilometers. Mas maporma, di ba? Walang pedalan. Pero nasa inyo po, pag bumili kayo nito, pwede nyo ikabit yung pedalan for emergency use. Ito po ay add-ons na rin para sa angkas. E-bike, may center stand. Siyempre, meron din siyang stand. Oh, solid. Ayun po yung stand niya, no? Binalik. Pagbubuksan yung compartment, pakaliwa ang tulak. Yun. Tapos makikita nyo dito yung battery niya. Tapos ito yung safety switch. Ito yung buong battery. So okay din kung dito daw kayo mag-charge. Bukod dito sa charger niya sa labas, pwede rin kayong mag-charge dito. Parang mas recommended pa. So nakikita nyo po, kung may extra battery kayo at matagal lang pag-charge, di ba? Pero kailangan nyo nang gamitin agad yung e-bike, swap na lang kayo ng battery. 48 volts, 24 Ah, lithium-ion battery, mas matatag. Kasi sa ibang e-bike, lead acid pa yung gamit nilang battery. Dito, naka-lithium-ion na tayo na battery. Mas malakas yun, mas matatag. Pag binili nyo nga pala to, yung compartment, add-ons po yan. No? So, na-imagine nyo ba wala siyang box? Pogi pa rin, di ba? So, pag may box, pogi lalo. 30 liters capacity. Dami malalagay nun. Tapos, yung susian niya, ano lang, parang inaalis lang yung hook. Kasatakin nyo na. Hindi siya yung nagpapap. Pakita natin yung charger na magaan. Honda rin ang tatak ng charger, guys. Diyan na po siya nakalagay. Or iiwanan nyo sa bahay pag wala kayong box. Ito yung size nung compartment. Siya kalaki, 30 liters. Nutshell kasya dito, pero full face helmet. Pagka tinapat sa box, ayan po. Pagka sa gilid, ganyan po kalaki ang full face helmet na medium ang size. Ayan po sila. Para lang po ma-imagine nyo yung size difference. Tapos, hindi siya naglalak pagka binaba nyo lang basta-basta. No? Kailangan iikot nyo pa rin. Para lang siyang lever na lock. 5'10 ang height ko po. Baba natin. Yun. Nakita nyo po yung size niya. At the same time, nakita nyo rin po yung size difference niya sa Say-1. Pag tumayo tayo, ngayon itsura natin. Pag umupo, ganyan. Pag nag-racing tayo, position lang. Yan, pwede kong abutin yung hanggang likod. Abot ko pa rin yung harap. Ang lambot talaga. Grabe. Pati yung suspension sa harap. Check. Sakto malambot. Oo. Sa likod, mas ramdam ko yung lambot niya. Side mirror, sakto din. Ganda ng cockpit natin. Napaka basic center stand. Walang ka-effort. Kaan ba naman mabigat pa ako Uy, meron pa ulit dito. Ang galing. Komping-kompi ang kas nyo dito. Default stock version, ang top speed ay 25 km/h lamang. With the speed booster, ang top speed ay 45 km/h. Enough na yun para sa isang e-bike na gagamitin mo sa service na pang dyan lang. Pero ang max range nga pala nito ay 80 kilometers. Kahit na ang purpose ng e-bike ay pang malapitan lang, hindi naman nila tinipid yung battery capacity or yung max range na pwede nyong magamit yung e-bike. Climbing angle, so kung madadala nyo ang e-bike na ito sa mga ahoning lugar, 20 degrees ang kanyang climbing angle. Load capacity ay 150 kilograms. Samantalang ang timbang lang nito ay 54.8 kilograms. Ang galing, no? Triple ng bigat niya yung kaya niyang dalhin pagka ginamit nyo na po siya sa daan. And still, kahit 150 kilograms na kayo ng angkas mo dito sa e-bike or yung mga dala mong gamit, is that kaya niya pa rin ma-reach yung 45 km/h niya or at least 40 km/h ng kanyang speed. Wheelbase niya is 1,225 mm. Likurang preno ay drum brake plus EABS braking. Meron din pong alarm ang e-bike na ito pagka nakapark at pagka nakalock. Konting usad lamang ay mag-a-alarm ito. So yun, moving na po tayo agad dito sa ating pag-review sa e-bike. At ang takbo natin ngayon ay 35 km/h. At ang timbang ko po ay 65 kilos. Si Kuya Ever ay 75 kilograms. So in total, hindi pa naman tayo nag-exceed sa 150 na limit nitong bike. At nakakatakbo pa rin tayo ng 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43. Tingnan natin kung hanggang saan po abutin. 44. Nakasagad lang po yung throttle. Nahayaan ko lang kung hanggang saan gugulong yung bike. Sakto downhill. 47, 49, 48. Ay, 48 lang pala. Okay, 48. Braking system. Okay, dahil nanibago lang ang konti, wala siyang engine brake. Ingat kayo sa braking system, pero okay naman. Maganda, maganda. Sa gulay board natin, sakto-sakto lang naman yung pa ako. Tignan niyo po. Parang gusto ko sumingit ah. Singit nga tayo. Maka-overtake pa oh. Ang lupit. Nakaka-overtake guys. Tricycle nga lang, no? So from 30 nakapag 45 tayo agad. Welcome sa bayan ng Pandi. Nasa isip ko parang mahihirapan kami, mahasel kami sa lubak dahil maliit lang yung e-bike. Pero dahil sa lambot ng suspension niya, dagdag mo pa yung lambot din ng upuan niya. Smooth ang biyahe namin, walang ka stress. Sa pagsisignal light nyo po, mapa e-bike, mapa motor, mapa kotse, make sure na advance kayo ng at least 5 seconds or more para ma-anticipate po ng mga nakasunod sa likod nyo. Yan, hata ulit, walang tunog, pero maarangkada po tayo, no? Uy, ang position po natin upright, and then medyo tiklop yung braso natin malapit sa ating legs. Tapos tingin-tingin lang side mirror, baka mamaya may nasa likod natin. Sa mga naka-e-bike po, matutunan nyo po sana na gumilid, dahil hindi naman po hanggang 100 yung takbo ng e-bike, depende sa e-bike, no? So lalo na yung mga trike, siguro naman pansin nyo na sa social media, pagka may sasakyan po sa likod, kung kaya naman gumilid, gilid po tayo para hindi tayo nakakapag-create ng traffic. And yun, sa mga e-bike din na ganito, ito okay naman to dahil madaling igilid, no? Nakasagad lang po yung throttle ko dito. Hindi katulad ng gas, sa gas hindi pwedeng nakasagad, 'di ba? Kasi malulunod sa gas, kailangan lalaro-laroin niyo para nakakahinga. Dito sa e-bike, wala, pigay niyo lang. Sagad lang. Ano to, bagong private resort. Oy, corners, may corners. Angkas ko si Kuya Ever, natatawa siya. Uy, medyo nilina. Uy, sumayad. Tinry lang natin. And mukhang prone yata sa semplang pag dilikot-likot. Hindi siya pambanking. Inalam lang natin limit. Pero ang bilis natin ha. Kung nakabike po kayo or kung nagbabike kayo, matulin to para kayo ramaratrat na ito sa bike. Pero dahil naka-e-bike tayo, yung ganong bilis, yung ganong takbo, chill na chill tayo. Ang presko sa feeling. Balik tayo sa handling. Bawal po siyang likot-likotin, no? Yung tipong gaganon-ganonin ko. Sa big bike, pwede ko po siyang iwabol-wabol na ganyan, parang sway-sway. Ito po, wag niyo pong gagawin. Katulad yan, corners, binagalang ko na lang po. Siyempre, e-bike to, pang daily to, so huwag nyo lalaruin. Ang purpose naman ito is makabiyahe. Full stop, kamusta siya sa braking? Oh, diba? Smooth. Delay lang yung throttle niya pagka ibabawiin nyo agad, no? So from nakabalik yung sagad yung throttle, nyo, wala yan, walang effect yan. Kailangan mga kalahati bago siya mag-take effect. So dun din nagugulat sa torque yung mga beginner. So yun yung mga ipapracticein nyo, no? Kahit e-bike lang to, kahit 50 kilometers lang yung tinatakbo nito, malakas pa rin yung torque niya. Yung 0 to 20 niya, may lundag. May busina to ah. Yun. Pagka overtake po kayo, bantayan nyo yung speed nyo. Kasi baka mamaya 40 na yung takbo nyo, overtake pa kayo, gis na lang pala yung baon nyo, baka mabitin kayo. Ang saya na gamitin na ito, partida, may angkas ah. What more pa pag tayo na lang mag-isa mamaya. Ito na pala. Nagpas. Diyan. Reverse, may reverse to, di ba? Wala. Tayo mag-isa. Ay, may delay lang, no? Pagliligo kayo, ingat ha, kasi baka hindi mag-take effect yung pag-take off nyo sa corners or sa kurba. Uy, full bar pa rin tayo. Naglagay kami ng gamit kanina dito. Sinukat kasi kung kasya yung tangke. Biglang parang tutumbay e-bike sa stand. Ingat, no? So pagka kayo yung gumamit na itong e-bike, puno ng gamit sa likod, tapos nahawi lang ng konting-konti, tutumba na po yung e-bike. Ingat. Gamitin nyo na lang po yung center stand. Madali naman siya yung center stand eh. Oh, ha? So yung paglalak na ito, hindi siya yung nag-automatic lock pag binaba iikot nyo pa to. Top speed po tayo ulit, mag-isa naman, no? So kanina 48 lumabas, ngayon 50. Wala ka nang i-cold start. Pagka on mo, gamit agad. Ito siya sa bumpy road, oh. Medyo malikot lang yung side mirror niya, pero mahigpit naman yan. Komportable kayo sa upuan, yes, pero parang si e-bike hindi siya komportable sa lubak. So
yung gulong niya ingatan po natin at yung buong e-bike. Medyo nagkakalampagan po yung pairings niya. Tapos yung torque niya, eto siya, from 0. May torque siya, makikita nyo naman sa camera. Oy. Torque niya hanggang 5 or hanggang yan, 20. Meron pang konting hatak. Ahon pa to partida. Alright. U-turn na tayo. Oh, lakas din oh, maahon guys. Malakas na nakabike yun. Oh, may tunog siya. May aeroplano. Oo, yun sa gulong matigas. So ingatan niyo po yung e-bike niyo. E-bike lang po e-bike pa rin naman to, kaya ingat po. Pero kayo comfy kayo. As per kayo, magkakaroon kayo ng ganitong e-bike, lagi nyo na lang siyang i-center stand para safe. Ito siya kalaki para sa kamay natin. Medyo madedeform lang dahil sa action camera. Ganito kalaki, 10 inches na gulong. Ganito kalapad yung kanyang manibela. Ganito siya kahaba. Ayan o. Tapos, pag mabigat na yung dala nyo, automatic bababa na yung likuran nyo, no? So, ganun po siya kagaan. Yun pa yun. Yun pa talaga yun. Mag-i-e-bike kayo kasi ang gaan. Ang dali i-park. Kung mga ganitong malilit na kalsada lang, enough siya. Corner ng mag-isa. Uy! Uy! Huwag talaga. So, yun daw. Sabi ni Kuya Ever, okay na. Pagka daw galing kayo ng, uy, hihinto tayo sa kanto. Pag galing kayo ng pagpatay ng makina, bumabalik siya sa mode 2. Kaya pala 37 lang top speed natin kanina. Mode 2 na hanggang 40 kilometers per hour. Ngayon, naka mode 3 na tayo. Nag-exceed na tayo ng 40. At pag maganda ang buwelo, maabot tayo ng 50 na top speed. Di ba nag-iinit ang battery pag ginagamit? Paano kung galing ka sa biyahe, i-charge mo ba siya agad o wag, pahingayin mo muna? E-bike na pinamumukha niyang e-bike talaga siya at pogi siya, no? Hindi siya nagpapanggap na motor. Pinapakita niyang e-bike talaga siya at ang ganda ng design niya. Sa mga natutuwa at nagiging interesado na rin kung magkano nga ba ang e-bike na to, PM lang po kayo sa page natin na Motowell or mag-comment lang po kayo dyan. I-direct ko po kayo kay Kuya Ever. Siguro the best din to sa mga nakatira sa malaking subdivision, mga private subdivision, di ba? Layo ng gate sa mismong bahay nyo, lalabas kayo ng kanto. The best to. Tapos sa mga probinsya na malayo yung mga pagitan ng tindahan, or di naman kaya kahit dito sa mga bayan-bayan na kahit palayo yung mga establishment is mahirap yung parking at traffic, 'di ba? Malakas agad ang traffic. Oh, na-overtake natin yung motor, panis. Tanong e-bike na to ah. Promise, pinaka the best nito kung ako magkakaroon ng e-bike, pinaka thankful ako at masaya ako. Hindi na ako magko-cold start. Hindi mabigat yung ilalabas kong motor. Hindi ako mahiraman sa parking. Hindi ka na rin talaga magpapagas actually. Wala kang i-change oil. Time benefits. Kahit ako po gusto ko rin makabili na ito, no? Ang ganda. And para sa mga subscribers and followers po natin na interested, PM lang at comment down below lang po para may direct natin kayo kay Kuya Ever kung sakaling bibili po at interesado kayo dito sa Sandero SO7. Thank you. 1 bar lang po yung nabawas, no? Nararamdaman natin yung tipid sa part na yon. At ngayon, papakita ni Kuya Ever yung tunog ng makina dahil di naman natin naririnig sa action camera. Mode 2. Mode 3. Grabe. Narinig nyo po sa camera, no? Pag ginawa nyo po itong test na to, ingat ha, baka kumapit yung gulong sa likod. Yari talaga kayo. Eto, recta mode 3 na to, no? Walang load. Acceleration test. yung may mode. Pakita natin. Tingnan natin hanggang saan ang mode 1. 31. Mode 2. 39, 40, no? Mga ganon. At yung mode 3, Isang press, then oh, nice. pagtapos ng welcome screen, pagpapatayin siya,
Ganun lang pala kabilis i-keyless yung ano. Yun, unang pindot, tapos hintayin nyo yung beep, tapos pindot ulit, tapos hintayin nyo animation, and ready to go. Tapos pagpapatayin, doon sa unlock. Lock po natin. Alarm. Wow! Pag nilock nyo po sa keyless, unlock natin. Unlock para mamatay alarm. So pagka nilock nyo siya sa keypad, tapos ginamitan nyo ng susi, ga-alarm. And at the same time, pagka nakalock, kahit hindi gamitan ng susi, pag ginalaw yung e-bike, a-alarm. That's the safety features of this Sandero Honda SO7. At isa na rin po sa dream ko na magkaroon ng isang ganitong tulad na e-bike na aesthetically mukhang e-bike at ang ganda niya. Ang presyo niya is 49,555,000. Tapos kung mag-credit cards, ang monthly nyo ay 3,238.89 pesos for 18 months. Soon, gusto ko rin magkaroon ng ganyang electric e-bike para meron tayong panggamit sa subdivision, pamalengke, pang dyan lang. And kayo rin, kung interested kayo, PM kayo sa page natin na Motowell sa Facebook, and then comment lang din kayo dyan sa video na to. Kung ano yung mga questions nyo, kung ano yung mga gusto nyong malaman pa about it sa e-bike, sasagutin natin yan. Maraming salamat ulit sa panonood sa ating review. Ang cute no? E-bike review. Meron pa tong e-bike review siguro soon. Tingnan natin. And see you sa mga susunod pang upload.